So yun guys, so magandang hapon po Pilipinas, no? Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. Ngayon po ay araw po ng Lunes mga ka-showing, no? August 4, 2025. So for this video mga ka-showing, atin pong pakinggan, no? Na kung saan ay nananawagan na, no? Si Attorney Mac mga ka-showing, no? Hindi pa nga napirmahan ng ating Pangulo yung panukalang batas, ay nananawagan na po si Attorney Mac mga ka-showing upang makausap daw po niya si Pangulong Bongbong Marcos. So bago natin napakinggan ang sinasabi po ni Attorney Mac mga ka-showing, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, no? Please subscribe po. Click the notification bell, i-bell all nyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat at umabot na po tayo ng 5,000 subscribers. Sana po ay hindi kayo magsawa mga ka-showing. So narito na po, sabay-sabay po nating pakinggan, no? Ang pagsasalita po ni Attorney Mac dito po sa DZMM Teleradyo. Panawagan ninyo, Attorney Romy Mac. Good morning po. Good morning! Good morning sa inyo at sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Well, mas simple lamang aking panawagan. Ito ay para kay Ms. Claire Castro, kay Secretary Bersamin, na sana naman magkaroon ng audience kami kay Pangulong Marcos para ipaliwanag kung bakit dapat ituloy ang halalan ng barangay sa December 2025. Kasi ang nangyayari, kaya may balita na ngayon na ipirmahan na daw ng Pangulong Marcos sa August 12 yung postponement ng barangay election. Ang problema kasi ay pinakinggan lamang ng Pangulo ang tinig ng about 300 congressmen and 24 senators. Hindi niya pinakikinggan ang tinig ng milyong-milyong taong bayan natin o humihingi na ituloy natin ang barangay election na iyan sa December 2025. Kasi kapag hindi itinuloy yan, ay mawawala na naman tayo ng karapatang mamili ng ating mga barangay officials for about a period of 1 year. Kasi ipupuspon ng 1 year ang halalan na dapat nakatakda sa December 2025. Yan ay labang sa ating saligang batas sapagkat magkakaroon naman tayo ng mga over officials na parang ina-appoint na lamang ng Kongreso ang ating mga barangay officials. At higit sa lahat, nananawagan kami na igalang natin yung November 2, 2026. Kasi yung itinakda nilang susunod na halalan ay November 2, 2026, All Souls Day. Nakaramihan sa ating mga kababayan sa probinsya pa at nananalangin para sa ating mga namayapang mga kamag-anak at kaibigan. Kaya hindi naman dapat mahaluan ng politika ang napaka-religious tradition natin yan. Kaya sana yan ay maipaliwanag natin kay Pangulong Marcos na kung mo naman pipirmahan yung batas na yan, kung pipirmahan mo man, sana po naman ay pirmahan ninyo para i-veto ang nasabing panukalang batas. So if he insists on doing that, oh by the way, ang presidente papuntang India today, Attorney, if he insists on doing that, are you going to the court para humingi ng TRO? Yes, Alvin, talaga namang nakahanda kami at maraming sumusuporta sa atin, na talagang dapat na yan ay hindi pirmahan ng Pangulong Marcos. Talagang pupunta kami ng Korte Suprema kasi doon sa 2023 Supreme Court ruling sa Makasintal versus Comelec, sinabi ng ating Korte Suprema na yung pagpupuspon ng barangay elections kasi dapat na may mabigat na kadahilanan. Talagang kailangan na nariyan ang emergency o kaya talagang kailangan mapuspon yan dahil sa isang mabigat na dahilan. Pero dito walang dahilan. Ang sinabi pa nga ni Senator Andy Marcos, kaya naman napuspon yan, incidental lamang yan. My God, incidental lamang ang karapatan natin bumoto. Parang bang your secret vote is merely an incident. Hindi naman siguro ganoon. Yan ay sagradong karapatan ng ating taong bayan. Kung yan lamang ang karapatan sinasabi ng dahilan, dapat siguro makausap naman namin ang Pangulong Marcos. So yun guys, nakita at narinig po natin, no, kung saan nagsasalita po si Attorney Mac mga ka-showing at nananawagan na po siya kay Attorney Claire Castro at kay Secretary Bersamin mga ka-showing, no, na sana po ay magkaroon daw po ng audience para makausap po niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil na sabihan daw po niya na huwag pipirmahan yung panukalang batas mga ka-showing.
hindi pa nga napipirmahan ng ating Pangulo ay anya na, no? Umapila na po si Attorney Mac, mga kasuing, upang hindi po matuloy, no? At upang hindi po mapirmahan po ng ating Pangulo yung panukalang batas, mga kasyawin, no? Dahil labag daw po, no, sa taong bayan, no, yung pag-postpone at pag-extend po ng BSK, dahil para daw pong ina-appoint yung mga barangay officials, no, ng ating Pangulo kung matutupad at mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung panukalang batas, mga kasyawin. Dapat daw magkaroon ng election sa December. So kayo na po ang mag-comment lang kayo dyan, mga kasyawin, no, sa baba para makita po natin at mabasa po natin ang inyong mga komento, no, tungkol po dito sa ating pinakinggan na kung saan nagsalita po si Attorney Mac, mga kasyawing, no. Kayo na po ang bahala dyan. Abangan na lang po natin, mga kasyawing, no, ngayong August 12, no, August 12 alas 2 po, no, pakinggan po natin, abangan po natin, no, ang pagpirma po ng ating Pangulo dyan sa panukalang batas, mga kasyawing, upang maging ganap na batas na, no, yung August, yung panukalang batas na hinihain po ng 19th Congress. So yun lang po, mga kasoy, na ating pong update ngayon. Nagbigay lang po tayo ng update na itong si Attorney Mac ay kumilos na, mga kasoy, no? So yun lang po, mga kasoy, no? Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, no, please subscribe po at click notification bell. I-bell on nyo na para update kayo lagi sa mga bago kong upload na videos. So yun lang po, mga kasoy, no? Maraming salamat po. Thank you for watching.